O, sa tagapagtanggol ni Junior, tanong ko lang, kaya pa ba? O eto pa, ang video na ating papanoorin ay posibleng dahilan kung bakit lumala ang korupsyon sa Pilipinas at kung bakit hindi takot ang mga magna, lalo na dyan sa issue ngayon ng flood control projects. Alam ko naman, hirap na kayong ipagtanggol itong si Junior. Akalain mo ba naman ha, yung pagsibak kay Torre, ginawa nyo pang good news. Bad news daw sa mga Duterte. Ako, akalain mo ha, si Torre, nung nag-speech na siya, namamaalam na, malungkot. Napahiya doon sa pinagyayabang, 2 buwan lang. Ngayon, sasabihin nyo, good news. Ano pa bang mas mataas sa PNP chief? Baka gawin siyang vice president. Sana Kaya sinabi nyong good news. O ito, panoorin po natin ang video na kung saan dito di umano nagsimula ang tapang ng mga magna. Kaya malala na. Bongbong Marcos sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yeah. It surges. Lahat na balikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay T.P. Sara? Anak Pauls, anak bayan, lahat ng anak. Anak ng... O, Binuo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential ngayon, baka magkalimutan kung ano yung binuwag ni Junior, yung pinagtatanggol nyo, kung bakit niya binuwag. Yan, dahil dyan sa binuo po ni dating Pangulong Duterte, yung PACC na yan, ay alam po natin na takot. Talagang takot talaga yung mga magna noon. Kasi may nakatutok kung sino yung mga magna sa gobyerno. Ngayon, binuwag, nagsipagbalikan. Di ba? Kaya tapos sisihin nyo na si ganito, si ganon. Sino ba ang namumuno ngayon? Gaya dyan sa flood control project. Galit-galitan si Junior. Sino ba ang nag-approve sa budget na yan? Pag nag-approve ka ba sa budget na yan, wala ka nang pakialam kung saan mapunta yan? Wala kang kaalam-alam saan mapunta yan? Dapat alamin mo kung kaninong kontraktor mapupunta yan. Tama ba ang pagpirma mo dyan sa budget na yan? Tapos lumipas pa yung 3 taon, tsaka ka pa nag-react dahil nga naman pinaimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Nung nakaraang taon, o yung pag-umpisa pa lang, malamang alam nila yan. Ba't walang nag-react tungkol dyan? Bakit ngayon lang? Siyempre, mapag-usapan talaga yan. Dahil si Senator Marcoleta gusto talagang maging chairman ng Blue Ribbon Committee at yan talaga ang papaimbestigahan niya. At mapag-usapan yan. Pag tahimik si Junior, malamang sisihin siya dyan, lalo na dyan sa pinagyayabang niya na flood control project sa pangalawa niyang zona na 5,500. Ngayon, sabi niya, may ginagawa pa. O sino ang sinungaling ngayon? Kasi naman, hindi mo dapat ipagmayabang yung isang bagay na hindi mo alam kung nandyan. Tapos ngayon, malalaman mo, ghost project pala. Ibig sabihin, nagmayabang ka sa zona na yon nang hindi mo pala nakikita kung meron talaga. Anong tawag doon? O sa mga tagapagtanggol, hindi pa rin ba weak leader? Nagtatanong lang ha. Kasi sa issue po ngayon, gusto nyo sisihin lang yung contractor, sisihin lang si ganito. Pero sino ang pumirma ng budget na yan? Sino dapat ang sisihin yan?
ng mga nakaraan, nung umpisa pa lang nung umpisa pa lang na napag-usapan itong flood control project, gusto nyong ikonekta sa mga Duterte. Baka naman hindi nyo nabalitaan. Yung natapos na flood control project ngayon, dyan sa Davao, kung gaano kasolid, may bakal. Sana all. O ngayon, itong ibang congressman or ibang mga kontraktor, di natin alam pa kung sinong congressman ang mababanggit dyan sa susunod na hearing ni Senator Marcoleta. Abangan natin yan sa, alam ko, September 1 or anong date ba yan. Marami siyang mababanggit dyan na hindi lamang kontraktor. Kasi yung mga kontraktor na yan, hindi naman maglakas ng loob ang mga yan na gumawa ng kalokohan kung walang kapit yan. Siyempre, alam po nung politiko na yon na ito yung ginawa ng kontraktor. Dapat ireklamo na yon. Di ba? Yung kontraktor na yan na gumagawa ng ghost project. Yung iba, mayroon ngang pinakitang proyekto pero binuhos lang yung semento. Kaya pag dinaanan ng baha, limas. Kaya malala po. Ngayon po, ang pinakamalalang korupsyon nangyari po sa Pilipinas. O baka naman ayaw pa aminin ng mga tagapagtanggol diyan. Gising. Gumising na kayo o baka natatakpan lang. Sana all. Ano ba yung katotohanan? Hindi nyo na masasabing fake news yan. Kitang-kita naman. Kung sa lugar nyo o kung saang lugar, marami nang nagreklamo, kalat na ang video. Yung mga gumuhong flood control project. Baka sabihin nyo sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte yan. 2023 lang yan. Kabago-bago, pero ang bilis gumuho. Yung limang flood control project dyan sa Davao na kakatapos lang. May mga vlogger na pinakita. Solid. Talagang may bakal. Hindi tinipid. Ngayon, ito yung parang nakakalimutan ng karamihan. Sino ang dapat ma-impeach? Si VP Sara or yung presidente? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.